You are listening to the Daily Peace and Comfort Podcast. Here's today's message. Alam niyo po ba na ang mouth natin ay dinesign ng Diyos para maging source ng mga kailangan natin? Ito. Diba ang dami-dami po nating hinahanap sa buhay para tayo umasenso? Pero ito po natuklasan ko, itong mouth na to. Grabe itong pinakita sa akin ng Panginoon eh. Ito daw, mouth na to ay source ng lahat ng kailangan natin. Dinesign ito ng Panginoon para maging source. Sa Tagalog, okay, pinagmumulan. Ito daw, mouth natin ay pinanggagalingan ng lahat ng ating pangangailangan. So, lahat ng gusto nating makuha, ang mouth ang tagasabi. Look at this. Ang mouth natin ay magka-align. Look at my mouth. Ayan, ka-align yan ng puso natin tsaka ating isip. Align. Okay? So, kung ano yung lumalabas sa ating mouth, may kinalaman ng ating pag-iisip, may kinalaman ng ating puso. At nagsabi sa Bible, yung pinagagalingan ng lumalabas sa ating bibig ay galing sa ating puso. Kung gusto nating bless ang life natin, inspektin natin yung mouth natin. Ano bang pinaggagawa ng mouth natin? Kung hindi tayo parang, yung blessing parang mailap sa akin. Parang hindi ako nakakita ng milagro. Sabi ng Lord, i-check. Sabihin mo sa kanila, i-check nila yung mouth nila. And today, pag-aaralan natin para mapakinabangan natin ng gusto ang ating mga bibig. Okay po ba? Doon sa hindi masyadong alam na ito pala yung source ng ating mga kailangan, pag-aaralan po natin ngayon para malaman ninyo na totoo ito. So lahat po ng gusto nating makuha, ang mouth, bibig, ang tagasabi, tagapahayag. For example, anything na gusto natin, kahit sa restaurant, sasabihin mo, gusto mo ng pizza, right? Yung mouth ang nagsasabi. Tama, kahit ano gusto mo orderin. Gusto ko ng pizza. Gusto ko ng magarang sasakyan. Gusto kong mag-imbento ng kotseng lumilipad. Gusto ko ng malaking sweldo. Right? Gusto kong maging presidente ng Pilipinas. Wow! Gusto kong maayos na pamilya. Gusto kong makapag-asawa. Hindi lang maka-Diyos. Mayaman pa. Walang masama. No? Ano pa? Gusto kong maligtas at mapasama sa kaharian ng Diyos ang aking buong pamilya. So, yung mga gusto natin, kahit saan tayo magpunta, kahit saan, itong mouth ang nagsasalita, nagpapahayag. You see, kahit nga po kaligtasan ng ating kaluluwa, kailangan pa rin ang bibig natin. Kasi ang Panginoon, lagi siya nandyan, hindi siya nawawala. Pero, merong batayan ang Panginoon para tayo maligtas yung kaluluwa natin. Kailangan i-confess natin. Okay? Romans 10:19. Tingnan niyo ang sabi ng Bible. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe, tingnan mo, mouth and believe in your heart. Magkatugma, no? And believe in your heart that God raised Him from the dead. You will be saved. Kita nyo? Kailangan ng confession, di ba? So kung hindi mo i-confess, hindi mo sasabihin, at hindi maniniwala ang puso mo, hindi mo tatanggapin si Jesus, hindi ka masisave. Ako niyo po, ganun ka-importante yung ating bibig. Nagre-reflect siya ng ating isip, ng ating puso. Kaya pag magagalitin po talagang tao,
Kahit wala ikakagalit, kakakaba po yun. No? So yung galit, galing din po sa Lord yun. I mean, anything that we have, maski galit, siguro, pagdating ng panahon, pwede kong discuss yan. Na yung galit, ginawa rin ng Panginoon yan para makinabang tayo dito. Kapag hindi kayo nagalit sa pangit na buhay, sa maruming buhay, di ba? Mananatili kang marumi. Right? So, ginagamit din po yung anger para tayo ay mapabuti. So, sa ating mga naniniwala sa Bible, yung confession ng Word of God ay nangangahulugang sinasabi natin ang mga sinabi na ng Word of God. Ibig sabihin, sumasang-ayon tayo, nag-a-agree tayo, nag-a-agree ang ating bibig sa Word of God. Alam niyo po ba na sa ganitong paraan, ang nangyayari po, nililinya natin mismo ang sarili natin, buhay natin para matanggap natin yung full backing authority of the Lord Jesus Christ. Kaya hindi po tayo pwedeng tamarin mag-aral ng salita. Hindi po tayo pwedeng wala tayong nami-memorize na salita. Ako sa totoo lamang po, nakita ko talaga powerful ang Word of God. Kakaunti lang po yung memorized na scripture. Konti lang po na memorized ko. Pero yung kakaunting yun, grabe. Ito na nangyari sa buhay ko. No? Matindi doon, sineryoso ko kasi. Okay. So, we're talking about the word here. Sinasabi ko ngayon, tayong lahat na naniniwala sa Diyos, naniniwala sa Bible, kailangan sinasalita natin ang salita ng Diyos. Para yung full backing ng Lord sa life natin, nandun. Okay? Tingnan po ninyo ito. Sa Hebrews 3 verse 1, pinapakilala po na si Jesus ang ating high priest. Okay, pag binasa nyo yan, si Jesus daw yung high priest natin. Siya yung dakilang saserdote. Siya yung intercessor natin. Before the throne of God in heaven, si Jesus ang nagpe-pray, parang nag-i-intercede. Interceding, parang iba yun sa regular praying, no? Pag sinabing nag-i-intercede ka, para kang abogado. Maharap ka sa Diyos, humihingi ka sa Diyos para sa pabor sa ibang tao, hindi sarili. Nakuha niyo po? Nag-i-intercede ka para sa ibang tao. That's intercession. Para kang abogado, nagpe-pray ka para sa ibang tao. Ang ganda nito pakinggan niyo mabuti. Kaya kapag kino-confess natin o sinasalita natin ang Word of God, alam niyo po ang nangyayari? Kada salita niyo ng Word of God na may faith kayo, ang nangyayari, si Jesus mismo, nire-release niya yung authority niya para mangyari yung sinasabi mo according to the Word of God. Okay. Tingnan niyo po ito. Kapag wala po tayong kino-confess o sinasalita, sinasabi o ginagamit na Word of God, parang hindi tayo naniniwala sa Word. Parang sinasaraduhan natin ang kanyang authority and blessing sa life natin. Tingnan niyo po, lahat ng dissatisfied sa life niya, mapapatunayan niyo to even right now. Sinasabi niyo ba, kino-confess ko ba sarili ko every day? Hindi ko mabilang every day, I'm blessed. I know may ginagawa ang Lord sa oras na ito para sa akin. I know mayroong ginagawa ang Lord ngayon para sa pamilya ko. Are you confessing the Word of God? Kasi sabi ni Jesus, John 10:10, I've come to give you life. Actually, inuna niya doon Satan comes to steal, to kill, and destroy. Sabi ng Lord, hindi, ako na parito para bigyan ko kayo ng buhay na kasya. Abundant life. Opposite, no? Abundant life. Kino-confess niyo ba yan? Kaya hindi ako humihintong mangulit sa Lord. Kasi ang dami ko pang hinihingi Lagi ko sinasabi, Lord, I know darating. In fact, magtatapos na kasi yung taon. Halos 1 taon kami nagpe-pray. Marami kong sinabi roon sa prayer list ko na nagkatotoo. No? Nagkatotoo ko, maya-maya. So, kino-confess ko, even in my prayer. Diba, Nis? Bible ko, meron akong Bible after my prayer.
Bible ko, hinahawakan namin lahat na ganyan. O, sinasabi ko, Lord, hinahawakan namin itong Bible na ito bilang tanda na wala kaming pinanghahawakan sa mundong ito kung hindi salita mo lamang. Lahat ng pananampalataya namin, lahat ng paniniwala ko, dito lang talaga, Lord. Lahat ng pag-asa namin, Panginoon, dito lang sa iyong salita namin nilalaga as a family. And then after noon, sasabihin ko, Lord, naniniwala po ako na napakaganda ng plano mo sa buhay namin. At tanging magandang plano mo lang sa life namin ang mangyari. Mangyari sa buhay, yan si Jai, yung dalawang apo ko, si Janice, nilalagay ko sa top ng head po nila yung Bible. Janice, Picham, kasama po kayo actually. Aming church, sa aming vision, yung magandang plan mo lang mangyari. You see, darating po ang trial sa life natin kahit sumusunod po tayo para i-test yung faith natin. No? Pero ang maganda, after the trials, ano ka na? Napapakinabangan ka pa ba? Hindi lang ng pamilya mo, kundi yung mas maraming tao. Doon nyo po makikita, pag tinetest kayo ng Panginoon, titingnan ng Lord, anong outcome ng trials mo? Bumababa ka ba lalo? O doon sa trial mo, lalo kang lumilipad at paglipad mo, ang dami mong nararating at maraming nakikinabang sa life mo. Okay? Hindi po tayo gusto ng Panginoon magkaroon ng trials para po saktan tayo. No. Hindi po. Kada trials po natin, ito ay hudyat ng langit na gusto niyang magmilagro sa life natin. Kaya dapat alam natin yung mga batas niya. No? So ito, isa to sa prinsipyo ng Panginoon, no? Nakinig po kayo mabuti. Magpapatotoo po ako para maniwala po kayo dito sa sinasabi ko. Bata pa lang po akong Kristiyano, palagi ko pong kino-confess. Anak ko na po yan sila Janice. Lagi kong kino-confess yung Joshua 24, verse 15c. Ay sabi po ron, lagi kong sinasabi yan, as for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Nag-start po ako talaga, problematic ako dyan sa aking mga anak. No? May mga barkada sila, tulad ng ibang mga kabataan dito. Nagbabarkada at gumigimik sa gabi. Medyo mahaba rin po yan. O, parang hindi lang gumimik yata si Cham. Yan ang hindi nakatikim ng gimmick sa gabi. As in, yung parang tatakas, walang paalam, hindi. Yung labas niya sa gabi, meron akong approval doon. Okay? So, matagal po silang nakakilala talaga sa Panginoon. Pero habang nag-work po ako sa Lord, kasama ko yan, sila Sister Jem, yan yung mga una kong pagsaserve sa Panginoon. Kasama ko po sila Sister Jem sa radio. Di ba, Sister Jem, lagi natin kino-confess ito. At saka Matthew 6:33. God first tayo. Seek ye first the kingdom of God. And His righteousness and all these things shall be added unto you. Paborito ko to. Sabi ng Lord, unahin ko daw siya, unahin ko siya, unahin ko siya. Pag inuna ko siya, lahat ng bagay, idaragdag niya. Tanungin niyo po yung sarili niyo ngayon. Kung meron kayong ayaw, meron kayong nagtatanong, ba't ako kulang ng kulang? Bakit wala pa rin? Wala naman akong binibigyan. Masyado. Tanungin niyo ang sarili niyo. Test niyo doon sa Word of God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Sige. Matutuklasan ninyo. Mukhang tama salita. Ito po yung tinry ko talagang ipasa ng mataas ang grade. Alam niyo yung word pag hinarap sa yung ganyan. Katulad yun, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Seek ye first the kingdom of God. Katwiran niya hanapin mo. Hindi katwiran mo. Yung kingdom niya hanapin mo. Hindi yung sarili mong pamilya, sarili mong kingdom. Alam niyo po, isang dating lang sa akin ng word, sineryoso ko. Yun lang ang alam ko. Yun lang. Parang pag tinignan mo, naging extreme po ako noon eh. Nasa radyo kami ni Sister Jem. May absent ba ako, Sister Jem, sa radio? Ayan, ilang taon tayo nag-radio? 3 to 4? May absent ako? Wala. Hindi ako nag-absent. Kahit sinabi ko na sa magulang ko, kahit di niyo ako bigyan ng kayamanan.
There was a time yung pinapasikaso yung ibang papers namin sa property namin sa probinsya. Ako yung walang tingin nila wala akong work, hindi work yung sa Lord. Sabi ko, kahit hindi yun na ako pamanahan. Sabi ko sa magulang ko, pero tagasagot lang ako ng telepono, di ba, Sister Chem? Kahit wag akong pamanahan. Seryoso po yan, lumubog na ako dito kung hindi totoo. Alam niyo kaya ko sinasabi yon? Gusto ko meron kagad akong grade sa heaven. Hindi ako nawalan. Di ba tinatago-tago ng nanay kong alahas at perang, kaunti lang naman. Sa akin niya iniwan. Nakuha niyo po? Kailangan po seryoso tayo sa Word of God. Hindi pwede dating yung verse niyo. Anong ginagawa niyo? Matest po ang Panginoon. So as for me and my house, ang sabi ko, we will serve the Lord. Alam niyo po, nagkatotoo ito. Literal po, lahat kami sa bahay namin, sa aking nagsaserve sa Panginoon. Okay, eto pa. Ang isa pa pong lagi kong kino-confess sa ito, sabi ko, I must go, I must grow, I must bear fruit. I must. Sinabi ko sa sarili ko, kailangan akong lumago, kailangan akong maging mabunga. Kailangan akong lumaki. Okay. Now, ako yung nagkomando. Of course, galing sa Word, kinumandohan ko yung sarili ko dahil ang sabi sa Word, John 15, verses 5 and 16. Ito para to sa mga followers ni Jesus, yung sumusunod kay Jesus. Ang sabi niya, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. Ito sabi ng Lord, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit. Ito, gusto ko po ito. Makinig kayo mabuti. Napakaganda po nito. Sabi ng Lord, hindi niyo ako pinili. Pinili ko na kayo. In-appoint ko na kayo na dapat humayo kayo at magbunga. Diba? Lahat ng follower ni Jesus. In-appoint ko na kayo Ito maganda. And then, tindan nyo maganda, akala nyo nag-uutos lang ang Lord. Ito maganda rito. After niya sabihin na go and bear fruit, and that your fruit should remain. Ito maganda, kasunod. So that whatever you ask the Father in my name, He may give you. Sabi niya, ito lang naman Dami niyong hinahanap sa mundo. Dami niyong pinag-aksayan ng oras. Sabi ng Lord, pinili ko na kayo In-appoint ko na kayo. Gagawin niyo lang. Unahin niyo yung kaharian ko. Palaguin niyo yung kaharian ko. Palaguin niyo yung church ko. Kung anong kailangan ng church ko. Damayan niyo yung mga nandito. Palaguin niyo. Palakihin niyo. Flourish mo dapat yan. And then, sabi ng Panginoon, ask the Father. In my name, in Jesus' name, walang ibang pangalan. In my name, in Jesus' name, ask the Father, and He will give you. Thank you for listening to the Daily Peace and Comfort podcast. Join us again next time for another inspiring message. For more information and teaching resources, you can visit our website at www.therockofmysalvation.org. God bless you and have a great day.